Hindi mabibili at hindi mababayaran ang INC kailanman. At walang utang ang INC kanino man. Constructive, objective, balanced, and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa RD. Magandang araw mga kaistorya. Ito na naman tayo sa ating balitaktakan. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, YouTube channel, ako po, salamat po if mag-subscribe po kayo. Or sa aking Facebook page or TikTok account, salamat po kung mag-follow. Please follow po, follow. Like, comment, and share po mga kaistorya. Andito naman tayo, ang inyong kaistorya, Papa RD. Kung magtatanong kayo bakit Papa RD, yan po kasi ang pangalan ko on air dito sa amin sa Cagayan de Oro City. Kasi ang trabaho ko po ay isang simpleng radio DJ po. DJ po ako ng isang radio station. Pero bago natin simulan ng ating balitaktakan mga kaistorya, magkuhan muna tayo. Genesis Organic Spirulina, ito ang ating sikreto Sabi nila sikreto daw ng mga gwapo. Ang Genesis Organic Spirulina kasi mga kaistorya, ito, hindi ito synthetic drug, ito ay isang organic plant-based po ito mga kaistorya. Tayo. Meron po itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Mga kaistorya, mabibili po ang Genesis Organic Spirulina sa Mercury drugstores and lahat ng mga pharmacies nationwide. Ito po, hanapin nyo po Genesis Organic Spirulina, and also mabibili po ito online. Mga kaistorya, hindi mabibili at hindi mababayaran ang INC kailanman. At walang utang ang INC kanino man. Hindi lalaki ang Iglesia ni Cristo ng ganito. Mga kaistorya, nang ito ay pasimulan ng kapatid na Felix Manalo noong 1914 na ipangaral sa bansa. Kung ang Iglesia ni Cristo na nagsimula sa isang tao, ngayon buong mundo na. Iglesia ni Cristo mga kaistorya, buong mundo na. Kung una, hindi ito tinulungan ng ating Panginoong Diyos, tinupad ng ating Panginoong Diyos ang pangako ng Iglesia ni Cristo mga kaistorya, na ang iglesyang ito ay kanyang tutulungan at hindi niya pababayaan kailanman. Mula sa iisang tao, ngayon pambuong mundo na. Kung hindi ito tinulungan ng ating Panginoong Diyos, at pangalawa, kung ang iglesyang ito ay walang integridad mga kaistorya, hindi ito lalaki ng ganito. Kung ang sinasabi niyong ang Iglesia ni Cristo ay nabibilit na babayaran, pagtatawanan lang ito ng
mga politiko eh. Pagtatawanan lang ito ng mga tao eh, kung ito'y nabibili ha. Pero bakit nakikita nyo mga kaistorya na ganito na lamang manindigan ang INC kapag ka nakikita ng INC na meron ng karapatan ang naaapakan, meron ng batas ang nalalabag? Bakit ganito manindigan ng Iglesia ni Cristo? Sapagkat ang iglesyang ito ay may integridad. Wala itong pinagkakautangan ng pera o pinagkakautangan ng loob kanino man, at wala itong utang at hindi ito nababayaran at nabibili kailanman mga kaistorya. I will not speak in details dahil I am not in the authority. Tingnan nyo naman yung mga programa at proyekto ng Iglesia ni Cristo. Meron bang mga nagtaas ng kamay dyan na sila ang nagpondo sa mga proyektong ito? May mga nagsasabi na binabayaran o nababayaran, pero wala namang matibay na resibo, wala namang matibay na basihan. Chismis lang mga kaistorya, chismis. Paano ba natin masasabi na ang isang bagay ay chismis? Kung ang isang impormasyon na ipinapakalat mga kaistorya ay walang matibay na resibo, walang matibay na basihan, yun ang ginagawa ng ibang mga vloggers. Makapanira lang, makapag-content lang, makakuha lang ng maraming views, likes, comments, and share, kahit na walang matibay na basihan, walang matibay na resibo, ebidensya laban sa Iglesia ni Cristo, binobroadcast nila online. Anong tawag doon? Chismis. Yun ang classic example ng irresponsableng pamamahayag. Meron pang ibang mga vloggers, mga kaistorya, nagtatago sa salitang di umano, gaano katotoo. Di ba may mga ganon? Gaano ba katotoo na nababayaran ng INC? Di umano na ba? Kung sigurado ka sa sinasabi mo, huwag ka nang gumamit ng di umano. Huwag ka nang gumamit ng gaano katotoo. You say it straightforward at ipakita mo ang matibay na resibo at matibay na ebidensya na yung sinasabi mong laban sa Iglesia ni Cristo, yung paninira mo na ginagawa mo sa Iglesia ni Cristo ay totoo. Kasi kung ikaw ay isang responsableng mamamahayag at meron kang matibay na ebidensya, hindi ka na magtatago sa salitang di umano at gaano katotoo. Alam ko naman yan ang ginagamit ng ibang mga mamamahayag para iwas kaso, iwas libel. Pero hindi pa rin mga kaistorya, ang korte pa rin ang mag-i-evaluate diyan, magsusuri. Kasi kahit magtago ka sa salitang di umano at gaano ba katotoo, depende pa rin yan if meron kang malicious intent. Bakit mo sinabi yun? Kasi
Kung wala ka namang ebidensya, ba't mo pa i-broadcast? Para mag-create ng intriga? Para mag-create ng masamang isip mula sa mga viewers? It is very irresponsible and it is very unfair. Kung talagang meron kayong ebidensya laban sa INC, sinasabi nyong binayaran ng isang political party ang National Rally for Peace, mga kaistorya, at may utang daw ang INC na ganitong halaga, ipakita mo ang dokumento, ipakita mo ang papel, ipakita mo ang matibay na ebidensya kasabay ng pagsabi mo. And that is what we call responsible communication, responsible vlogging, responsible broadcasting. Kaya alam nyo mga kaistorya, bumababa ang uri ng mga vloggers dahil sa mga ganitong klase ng vloggers. Ang totoo, hindi naman dapat sana ganun ang mga vloggers, nadadamay lang ng iba. Kaya bago kayo magsalita, ipakita nyo muna yung ebidensya. Huwag yung gagamit kayo ng gaano ba katotoo na ang Iglesia ni Cristo ay binayaran, gaano ba katotoo, ako'y nagtatanong lang. Lumang style na yan. Oo, totoo, lumang style na yan. Para lang makapanira ng isang organisasyon, makapanira ng isang relihiyon, gagamit ng ganong estilo para hindi makasuhan. Pero ewan ko kung hindi ba. Ganun lang mga kaistorya. Wala naman tayong pinapanigan dito Ang pinapanigan natin kung ano yung tama, kung ano yung totoo, kung ano yung nasa katwiran. Masyadong unfair. Tapos ang iba'y nagsasalita pa ng mga below the belt. Hindi naman kasama sa issue yun. Kaya ito, gagawin nating series to mga kaistorya. Ito part 1 lang muna. Uulitin ko mga kaistorya, hindi mabibili at hindi mababayaran ang Iglesia ni Cristo kailanman, at wala itong utang kanino man. Yung mga naririnig nyo, ipakita nila resibo, ebidensya, dokumento, ipakita nyo. Dokumento ipakita nyo yung dokumento sa mga pinagsasasabi nyo. Huwag kayong magtago sa di umano, gaano ba katotoo, meron akong narinig, sabi nila. Chismis yun Meron na bang mga digital at online marites ngayon? Part 1 lang muna ito mga kaistorya At abangan ninyo sa susunod. Pag-uusapan natin ito, i-discuss natin. Walang hindi nababayaran at hindi nabibili ang INC kailanman, at wala itong utang kanino man. Meron kayong mga gustong i-comment dyan mga kaistorya, please write your comments below. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe on my YouTube channel and follow on my FB page and TikTok account, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Thank you so much.